Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel, and let's talk about Chelsea Manalo Road to Miss Universe 2024. Siyempre, kung yung mga iba nating mga vlog, kung iba nating mga patawa, mga kachipan. Ngayon, sa seryosong part na tayo. Let's talk about Chelsea Manalo dito sa Miss Universe Road to Miss Universe 2024 niyang journey. Siyempre, para aware kayo, para malaman ninyo from umpisa hanggang sa dulo kung ano nga ba ang preparation ni Miss Chelsea Manalo sa Miss Universe Miss Universe journey niya. So, panood kayo sa Empire Philippines, episode 1 hanggang episode 6, kasi putol pa yon. So, maraming speculation talaga. No, hindi. Pati ako rin nagsasalita na, ano nga ba ang ginagawa ni Chelsea? Ganito, nagtitraining na siya, ganyan-ganyan. Ang dami kong hanash, ang dami kong eksena, ang dami kong mga hinahanap kay Chelsea. Walang transformation, walang level up, ganon-ganon. So, mabuti na lang lumabas ang In Her Shoes, episode 6. Talagang doon nakita natin kung gaano ba talaga nagpe-prepare ang ating Reyna, kung gaano ba talaga siya kadedicated para maipanalo ang corona. Syempre, natuwa ako kasi sa episode 6, nakita ko na hindi yung mga kung ano-ano na yung nagsasabi ko. Sa episode 6, nakita ko na yung hinahanap ko. Hinahanap ko doon sa preparation niya, Road to Miss Universe 2024. Kasi, syempre, ang daming malalakas ng kandidata, Europe, Americas, African, talagang pati sa Asian ay lumalaban na rin. Tapos yung kandidata natin, walang ganap, o diba? Siyempre, nag-aalala ako at alam nyo naman kung gaano ko kalab ang Chelsea Manalo. Pero nung napanood ko nga ang In Her Shoes, episode 6, ay sobrang natuwa talaga ako at nabunutan ako ng bonggang-bonggang tinik kasi yung iniisip ko ay hindi totoo at inaalagaan pa siya ng mga team kung ano ang nagpe-prepare sa kanya at ang Miss Universe Philippines Organization Road to Miss Universe journey niya. Sa pag-usapan natin yung coach niya sa kanyang fitness or sa workout or core, mga ganun sa dancing. Coach Carlo, I don't know kung magiging dancing. Ay, siguro iba yung coach niya when it comes sa dancing. Pero si Coach Carlo, kasi yung nag-workout sa kanyang core, sa kanyang eksena, kung ano nga bang gagawin niya sa kanyang body para maging sexy, para maging babae, o maging talagang malakas ang eksena at ang dating ni Chelsea Manalo when it comes na makita yung katawan niya. I'm so happy sa nakita. Although wala pa doon, hindi ko pa nakikita sa katawan ni Chelsea. Pero ipinakita nila doon sa video at ipinakita nila kung paano nila ginagawa ang paraan to work her core, ay namasaya ako. At least may ginagawa sila para sa mga ganong eksena. Kasi nga yun yung medyo kulang kay Chelsea. Magaling siya magpasarela, magaling siya umimote, magaling siya sa stage. Pero syempre, nakita naman natin na very nene yung katawan niya. So, pag nag-workout siya ng bonggang-bongga at nag-gym siya ng bonggang-bongga, talagang makikita natin yung the sexiest Chelsea Manalo ever. May mga ganon. So, I'm so happy talaga sa development na nangyayari at ganap sa kanyang journey. Next ay sa kanyang hair and makeup. Diba? Syempre, nandun talaga sa proseso na ikaw lang mag-isa sa Miss Universe competition ang magme-makeup sa sarili mo. Kasi kung iasa mo yung makeup mo sa mga makeup artist ng Miss Universe, ay walang mangyayari sa yung
bonggang-bongga. Mas mabuting sarilinin mo na lang ng bonggang-bongga. And thank you kay Sir Mickey C. Siya ang kanyang makeup artist. Nagtitrain sa kanya how to do her makeup. Tapos pinag-sample mo na siya ng bonggang-bongga. So far, okay naman. Pero hindi plakadong-plakado as in pang Miss Universe. Siguro hindi nila ipapakita yon. Siguro doon na nila makikita ang mga ganyang eksena na full glam makeup, hair and makeup eksena, ganon. Doon na natin makikita yan sa competition. At least, nakita natin na meron siyang coach when it comes sa kanyang hair and makeup. Next natin pag-uusapan ay ang kanyang coach when it comes naman sa Spanish thing. Syempre may nagtuturo talaga, kailangan talaga yun, may magtuturo. Kasi kung paano ka makipaghalubilo sa mga Latina, knowing that Mexico is Spanish country, Spanish-speaking country, sorry. Although hindi belong yung Mexico sa South American, mga Latinas, pero still Spanish pa rin sila. Spanish-speaking country. Yan. Natuwa ako kasi may nagtuturo sa kanya at yung development na mabilis siyang matuto. Ang saya. 'Di ba? Pag may makikitaan tayong ganung development sa ating kandidata, parang nawawala yung kaba natin. Ay, lalaban yung kandidata namin. Ay, hindi magpakabog yung kandidata namin. Ay, hindi siya pwedeng maligwak ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Hindi na siya pwedeng i-underestimate kasi alam natin na may nagtuturo sa kanya when it comes sa kanyang pagsasalita ng Espanyol doon sa Mexico. So, I'm so excited. And thank you so much naman kay Mr. Erwin Bautista sa coach niya when it comes sa pagsalita ng Espanyol, ng bonggang-bongga. At syempre, wag natin kalimutan ang evening gown and national costume ko. Ang evening gown and national costume na tagagawa, Mr. Manny Halasan. So, ang tanong ko, evening gown lang ba at not cost? Wala pa naman yata ang prelims ng evening gown niya yun. So, oh my God. So, but naniniwala ako na sabi ni Sir Manny Halasan, simula nung pagkapanalo niya, wino-work na talaga nila kung anong susuotin, anong gagamitin, talagang nakaplano, and I super happy. Lahat ng mga sinabi ko sa vlog ko, nilamon ko ng bonggang-bongga kasi eto naman pala, may pinaghahanda naman pala. Akala natin wala, pero meron. Oh, congratulations. At akala ko talaga parang wala lang, pero feeling ko strategy lang talaga na maglabas siya araw-araw na mukhang walang pagbabago, pero may training ang mga eksena. So natutuwa naman ako doon kasi may ipinalabas silang episode about her whole thing sa when it comes sa kanyang fitness, when it comes sa kanyang hair and makeup, when it comes sa kanyang pagsasalita ng Espanyol, when it comes sa kanyang gagamiting evening gown and national costume. I'm so happy at saka buo na ang plano. I don't know kung buo na talaga ang isusuot at isusuot na lang niya talaga. O, ganon. Then, punta naman tayo dito sa kanyang pasarela. At so, I'm so happy na si Sir Jonas Gapot or Mama J ang magtuturo sa kanya ng pasarela niya. So, abangan natin yan sa episode 7 sa Road to Miss Universe ni Miss Chelsea Manalo sa And Her Shoes. O, diba? So, abangan natin yan ng bonggang-bongga kung paano siya turuan ni Mama J. Pero dahil si Mama J lang naman ang nagturo sa likas na sikat na mga beauty queen natin dito sa kumbaga kung may Osmel Sosa ang Venezuela, may Mama J ang Philippines. O, diba? Nagtinuruan din naman niya ang mga Venus Ra, Shamsi Supsup, Janine Tugonon, Ariela Arida, Pia Wurtzbach, diba? Bonggang-bongga. So, at maybe, at ng mga unang, hindi pa sila galit-galit ni Catriona Gray. Ayan. So, si Mama J talaga ang nagtuturo sa kanya when it comes sa pasarela. So, kampante ako. O, diba? Kasi, knowing Mama J, nakita ko naman yung mga pasarela ni Mama J, at alam ko naman na nung sa Boracay swimsuit competition, talagang si Mama J talaga yung rumarampa na ganito eksena, ikot dito, ganyan. Talagang
when it comes sa pasarela talaga, Mama J is expert talaga when it comes sa mga ganyang bagay. So, I'm so happy at saka I'm so, ano na yun, yung ano ba, nabunutan ako ng tinik, kasi nga, eto nga, diba, si Mama J ang nagtuturo sa kanya, akala ng lahat, akala ko, diba, wala man lang ganap na pagturo ng pasarela. So, tingnan natin ang kanyang kabuuhan, ang kanyang Chelsea Manalo Road to Miss Universe 2024, kung ano ang kanyang ipakita doon. I'm so excited talaga kasi at least nakikita natin na nagti-training, at least nakikita natin naghahanda, at least nakikita natin dedicated siya na mag-train at makuha yung corona. Diba? So, that's all for today sa kanyang Road to Miss Universe 2024 ng ating Queen, Chelsea Manalo. Magandang gabi sa inyo lahat, or magandang umaga, or magandang hapon. This has been Gazel Ortega. Comment down below lang kayo ng inyong views and opinion and Violet reaction. Paalam.